Alright mga amigos, welcome sa Walang Preno TV Fight Analysis at ngayon pag-uusapan natin yung mga naging obserbasyon ko sa naging laban ni Teofimo Lopez at Shakur Stevenson. At ang topic natin ngayon mga amigos ay yung tatlong pagkakamali na nakita ko sa kampo ni Lopez na sa tingin ko ay siyang naging dahilan kung bakit siya natalo sa laban. Pero syempre bago tayo mag-umpisa, paalala lamang sa mga manonood na ang inyong mga maririnig ay base lamang po sa aking sariling opinyon gamit ang aking sariling pagsusuri sa kanilang naging laban. Alright, umpisahan na natin. Number 1, the misguided kid. Sa naging laban kahapon sa corner ni Teofimo, may malaking problema sa pagitan ng mag-ama. Hindi ko sinasabi na hindi magaling mag-coach ang tatay ni Teofimo dahil alalahanin natin siya ang naglatag ng mga game plan noon para talunin ni Teofimo, sina Vasily Lomachenko at Josh Taylor. Pero ibang storya ang kahapon. Sa aking opinyon, imbis na maging coach-boxer ang relasyon nila kahapon, ito ay naging father and son kung saan apektado si senior nang makita niyang na-outlast ang kanyang anak. Imbis na magbigay ng mga instruction si senior kay junior kung paano ang dapat na diskarte, sa halip pinapagalitan lang niya ang kanyang anak at sinisisi na sa aking palagay ay nagpababa ng moral sa laban kay junior. Gaya na lamang sa eksenang ito, ang sabi ng kanyang ama ay, "You gotta hit him bro, you're going to hate yourself tomorrow." Yang ganyang klaseng instructions kahit magbabalot kayang sabihin kay Teofimo yan. Madaling sabihin yun na dapat tamaan mo siya. Pero hindi naman po sinabi kay Teofimo kung paano niya ito matatamaan. Kasi bilang trainer, bilang coach, yun ang kanilang trabaho. Dapat sila yung nakakakita ng mga dapat gawing adjustment ni Teofimo sa laban. Sa aking opinyon, ang dapat na mga naririnig sana ni Teofimo sa kanyang ama ay yung mga plano at taktika, hindi yung paninisi. Sana man lang mga tulad na mga huwag kang pumasok ng alanganin anak. Lagi kang nasusungal-ngal ng jabs ni Shakur. Igalaw-galaw mo kaya yung ulo mo kasi nagiging target practice ka na ng jabs ni Shakur. Subukan mo kaya yung mga feints. Painan mo, pikean mo. Tingnan natin kung paano siya mag-react. Mga ganyang payo sana at suwestyon ang mga idinidetalye ng ama ni Teofimo sa kanya. Ang kaso, ang mga tumatak lang na payo ni senior kay junior ay, "Where is your power bro? You gotta hit him bro. Let's win some rounds." Walang strategy sa corner ni Teofimo. Meron lang cheerleader na puro emosyon. Kaya para sa akin, misguided si Teofimo sa naging laban. Now, punta naman tayo sa number 2, tactical bankruptcy. Walang naging sagot ang kampo ni Teofimo sa sweet science ni Shakur Stevenson. Masyadong naging predictable ang style ni Teofimo kahapon. Samantalang kung panonoorin natin ang kanyang mga nakaraang laban, marami siyang weapons at uri ng suntok na kayang i-mix. Tulad sa mga naging laban niya kina Lomachenko, Pedro Campa at Josh Taylor. Tulad dito sa laban niya kay Campa, may mga side-to-side movement siya. May mga counter uppercuts, 1 and 2. May mga peek-abo din siya sa ibang laban niya na para siyang si Mike Tyson kung minsan. Kaliwat kanan ng kanyang hooks. Sa naging laban naman niya kay Josh Taylor, meron siya mga straight combinations na parang kay Pacquiao. Mga suntok na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Subalit ang iba't ibang suntok at atake na aking tinutukoy ay absent sa kanyang naging laban kay Shakur. Masyadong madaling basahin yung offensive patterns ni Teofimo kahapon. Kaya naging sobrang easy lang para kay Shakur na counterin yung mga sugod niya. Yung kawalan ng side-to-side head movements at feints, isa yon sa malaking factor kaya napakadali niyang tamaan ng jabs ni Shakur. Sa madaling sabi, naging one-dimensional fighter lang si Teofimo kahapon. At dahil kulang sa bala, kulang sa plano, ito ay tinatawag nating tactical bankruptcy. Now, punta naman tayo sa number 3, expectation versus reality. Bago ang kanilang laban, punong-puno ng kumpiyansa si Teofimo na tatalunin niya si Shakur Stevenson. Sino ba naman ang hindi mag-iisip ng ganun? Kung tinalo mo dati ang prime Vasily Lomachenko at former undisputed super lightweight champion Josh Taylor. Kaya't pumasok sa isipan ni Teofimo na nasa elite level siya at hindi niya kalibel itong si Shakur. Sa katunayan, itinuturing nga niyang overrated fighter itong si Shakur Stevenson. Yun ang kanyang paniniwala at yun ang kanyang expectation. Kaya naman posibleng nagulat at nashock si Teofimo nang kagatin siya ng realidad at sampalin ng katotohanan. Si Teofimo kilalang easily disrupted mentally. Madali siyang mabagabag ng mga bagay-bagay. Kaya sa tingin ko ang nangyari kahapon mga amigos, nang maramdaman ni Teofimo na wa-effect ang kanyang mga atake. Actually ako kahapon 3 rounds pa lang yung napanood ko, sinabi ko na parang papunta na sa unanimous decision itong si Shakur. Posibleng sa sarili ni Teofimo alam niya maaga pa na checkmate na siya. Kaya kahit hindi pa tapos ang laban parang bothered na siya. Parang nag-aalala na siya sa mga sasabihin sa kanya ng mga tao pagtapos ng laban. Kasi sa dami ng mga trash talk niyang binitawan, mga pang-aasar at pangingengkoy kay Shakur tapos hindi pala niya kayang panindigan, alam niya sa sarili niya na magiging katawa-tawa siya kinabukasan.
Kaya siguro kahit hindi pa tapos yung laban kahapon, hindi na siya nakapag-adjust. Kasi nagwo-worry na siya sa mga pambabatikos na kanyang aabutin pagkatapos ng laban. At ang bali-balita nga ngayon, nag-delete na raw siya ng kanyang social media. Kasi nga parang napahiya siya. Yung kanyang expectation, malayo ang agwat niya kay Shakur. Yung pala baliktad, malayo ang agwat pala ni Shakur sa kanya. At yun ang expectation versus reality. Sahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalag ako para